Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Aming isip, sikatan at liwanag ng pusang matang hilig, tunghuling mabanag. Buksan ang aming palag, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Ating simulan ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa na Espiritu Santo'y naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapanalig na ngayon po ay nakikinig at nanonood sa Healing Mass Veritas. Sa mga oras na ito, atin pong idalangin ang ating mga personal na panalangin, lalo't higit na makamtan po natin ang kagalingan, lalo't higit sa mga kapanalig na may karamdamang taglay. At inialay din po natin ito para sa kalakasan ng pangangatawan at mabuting kalusugan ng ating Santo Papa, Papa Francisco, sa lahat ng mga cardinals, bishops, religious, priests, and nuns, sa intensyon ng Pacem Missionaries, servant communities, children of light, soldiers of Christ, ang Sanctuary of Jesus and Mary. At sa lahat po ng mga humihingi ng ating mga panalangin. Para higit sa mga kaluluwa ng ating mahal sa buhay, lalo higit sa kaluluwa ni Chris. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, Na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan,
kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon. Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong ligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil
sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkana naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapanalig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga oras na ito, nakita po natin kung paano nagkaroon ng intense situations na kinaharap ni Jesus, lalo tigit sa kanyang pakikitunggali sa mga nasa otoridad o mga religious leaders at sa mga kapwa Hudyo. Pakikitunggali in a sense na ipinakita pa rin ni Jesus yung kanyang kahinahunan, kababaang loob, at higit sa lahat kung paano niya na-handle ng maayos ang kanyang emosyon upang pakitunguhan ang mga taong ito na labis na ayaw maniwala at hindi matanggap si Jesus bilang tunay na anak ng Diyos. Bagamat taglay ni Jesus ang pagiging isang tunay na Diyos at tunay na tao, ang mga kapwa Hudyo pa rin ito maging ang mga religious leaders ay hindi naniniwala at hindi matanggap-tanggap na ang isang tulad niya ay anak ng Diyos. Sa mga oras na ito, napakahalagang pagnilayan ang mga katagang ito. Sabi rito, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang 3 punto na mula doon po sa isang authors na nabasa ko at ito ay aking ibabahagi sa inyo. Sapagkat napakahalagang pagnilayan ito kung paano ba tayo magkakaroon ng mga pagdinilay-nilay sa 3 puntong ito. Unang-unang punto ng ating ebanghelyo, ang Diyos, ang kanyang misyon ay patuloy na nananalagtay at patuloy na makapangyarihan kahit na mayroong mga salitang hindi nagtatagumpay. Nakita natin na God's word speaks when words fail. Napakaganda po nung sinabi ng author na ito na nabasa ko sa isang internet. Sapagkat napakahalaga na ating pagnilayan na kahit ang mga tao ay nagdududa sa isang pananampalataya, kahit na hindi sila makumbinsi sa mga mensaheng ating sinasabi sa kanila, bagamat mayroon tayong mga tao na nakaka-encounter na ganito, kahit na ibinabahagi natin ang mga buhay na patotoo, mayroon pa rin na hindi naniniwala dahil sa lack of faith. Pero bagamat may mga ganitong klaseng tao na hindi naniniwala sa iyo, na ayaw kang matanggap, bagamat sinasabi mo ang katotohanan, hindi natin sila kailangan i-please. Bagamat ipakita natin, patuloy natin na isabuhay yung mga napapakinggan at itinuturo natin, at kapag ka ito ay nakita ng ating kapwa na hindi naniniwala at na mayroong pag-aalinlangan sa pananampalataya, kusa silang mababago dahil ipinapakita natin sa ating buhay
ang buhay pananampalataya na ating naranasan mula sa ating Panginoon. Diba? Mas pinagpapala ka kahit na hindi ikaw pinaniniwalaan. Marirealize nila yan kapag dumating ang panahon na nakita nila ang tunay na katotohanan. Pangalawang punto ng ating ebanghelyo na ang pananampalataya ay maaring lumago base sa mga karanasan natin sa buhay. Sabi nga ng aming founder, na si Father Pulinar, isa sa mga steps ng evangelization ay yung tinatawag na pagbabahagi ng karanasan. Mga miracles or mga proofs or evidence that we experience from Jesus. Napakahalaga nito. Pag ibinabahagi natin ito, mas lalong nauunawaan ng taong ito. Kasi sa panahon ngayon, ang tao mahirap. Bakit? It is to believe, kailangan bago pa siya maniwala, kailangan makita niya muna at maranasan niya po muna. Nakakalungkot po. No? Sabi nga, para sa akin, no, ang prinsipyo ko dyan, believe first and you will see. To see is to believe. Yan ang pamantayan ng tao ngayon. Pero habang atin itong ibinabahagi, no, yung ating mga karanasan sa ating kapwa, hindi lamang tayo lumalago sa ating karanasan. Oh, pag tinanggap natin ito, mas lumalago din at nagkakaroon din ng tinatawag na full understanding ang mga taong nakapaligid sa atin. At doon sila magkakaroon ng paniniwala sa Diyos dahil sa pamagitan mo na patuloy mong ibinabahagi yung mga karanasan na napagtagumpayan mo sa buhay. Halimbawa, pag-ibig sa kapwa, nagkaroon ka na experience kung paano ibigin ang kapwa, paano mo sila pagkitunguhan nang hindi ka gumaganti, kung paano mo hinahandle ang iyong emosyon. Dahil ipinakikita mo na si Kristo ay nasa iyo, na si Kristo ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, at ito ay binabahagi mo sa iyong kapwa upang ikaw ay maging mabuti at maging mabuting modelo ni Jesus sa iyong buhay. Faith, no, grows, no, because of experience. At ang huling punto na ating ebanghelyo ay yung kapangyarihan ng pananahimik. Yung tinatawag na yung epektibong dulot pag tayo ay nananahimik. Nakita natin kung paano na si Jesus, hinandal niya mabuti, minanis siya mabuti ang kanyang emosyon nang wala siyang ginagawang iba o kasasakit ng kanyang kapwa. Bagkus, pinakitunguhan niya ito ng maayos at siya ay nananahimik na dahil sa pananahimik na ito, malaki ang sinasabi nito at magagawa nito. Oh? Sabi nga dito, yung kalooban ng Diyos ay maghahatid sa atin sa kaligtasan. Oh? Ito yung magdadala sa atin sa isang lugar na kung saan kahit na may conflict, aalisin tayo ng Diyos doon pag tayo ay nananahimik. Saan tayo dadalhin ng Diyos? Doon sa lugar ng kapayapaan. Saan yun? Bakit kaya? Ibig sabihin ba nito, Father, na kapag tinakasan namin o nilayuan namin ang bagay na ito, isa ba itong pagtakas or scapegoat? Hindi po. Sapagkat ang ating pag-iwas sa anumang conflicts, arguments, na walang maidudulot na mabuti, ay maaaring magbigay sa atin ng tinatawag na another maturity or growth base sa ating experience. Maaring ito ay pamamaraan ng Diyos dahil merong sinasabi ang Diyos sa iyo. Dahil ito na yung tamang panahon para lumago na at sumilang na ang iyong pananampalataya. Oh? Pag inalis ka ng Diyos sa isang lugar na hindi ka na nagiging epektibo, ikaw ay dinadirect o merong sense of direction ang Diyos na sinasabi sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng kamalayan at makita mo na ang pananampalatayang ito ay merong sinasabi sa iyong buhay na magdadala sa iyo patungo sa paglago. At ito ay makikita mo lamang kapag ka nagkaroon ka ng tinatawag na discernment mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananahimik. Hari nawa sa 3 punto na ebanghelyong ito, mga kapanalig, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay pag-ibig at nasa Kanya nakasalalay ang direksyon ng ating buhay. Amen.
Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang nabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at katibibig mo, kaya'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Buhay mo at alak na nagmula sa isang banggay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Handa ng bawat puso at katinibig mo, kaya'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyo. Para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ngalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat.
paralasado at may kapansanan. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.